Isa ka bang certified batang bubble? Yes, ang pambansang comedy show ng bansa na Bubble Gang ay nagdiriwang ng kanilang 30th anniversary ngayong 2025. Talagang hindi matatawaran ang kontribusyon ng Kapuso Gag Show sa Philippine pop culture at ngayong nasa age na tayo ng social media, patok na patok pa rin ang mga gags and sketches nito. Pero kung tatanungin ng cast ng Bubble Gang, hindi maikakaila na malaking bahagi ng success ng show ang multi-awarded comedian na si Michael V. Ano-ano kaya ang na-impart ni Direk Bitoy sa ating mga kabubble para mas maging effective comedians? Alamin ang mga yan dito sa Kapuso Insider. Akala ko pagpasok ko dito, paglabas ko, nagmamaneho na ako ng kotse, wala naman pala. Di bali na, bibilin lang ako kabayo, tipid pa sa gasolina. Hiyang-hiya naman ako sa iyo, no? Ang tinuturo din sa akin ni Kuya Bitoy noon, parang pwede kang, hindi ba kailangan magnegosyo ka dyan ng iba? Ito yung karirin mo. So sabi niya sa akin, ito yung business mo. Kasi dumating yung time, nagkaroon ako ng negosyo sa food, no? Kami nung kapatid ko. Tapos sige, lagas-lagas na yung hair ko, ang payat-payat ko kasi hirap na hirap ako. Tapos ginajuggle ko yan with motherhood pa. So, sabi niya, wag kang, kung hindi mo kaya yan, wag na. Ito ang business mo. Ito ang karirin mo. So, paano mo siya kakaririn? So, as artista ka, okay, marunong ka magdrama, mag-comedy, o whatever. On cam, yes. Kailangan, magsulat ka din. Mag-sit-in ka sa Pepito, brainstorming, sa Bubble. Hanggang sa, ayun na nga, na-hire naman ako for a short period of time na ang laki-laki naman ng effect sa akin. Ang maganda kasi Kuya Bitoy, pag tinanong mo siya, especially naalala ko dati yung mamaw. Naalala ko yung mamaw. Kasi that time, yung binan kong mamaw, syempre siya yung hipag ko eh. So that time, parang hindi ko alam kung paano ko iibahin yung character. Kumbaga, dapat ba si mamaw ay Tagalog? So, kumbaga Tagaluzon. So sinabi ko kay Kuya Bitoy, pwede bang Bisaya si mamaw? Sabi niya, sige nga parinig. Tapos sabi niya, Kuya Bitoy, pwede ba to? Parang sinabi ko, parang, hey, Jen! Ano ito? Talagang pinapapakita mo, talagang masama talagang ugali mo, Elinda! Nung pinasinabi ko kay Kuya Bitoy yun, parang sige, pwede yan. So, alam mo yun, parang sobrang generous ni Kuya Bitoy in terms of kung paano mo gagawin yung character. Dahil sa tagumpay na tinatamasa ng Bubble Gang sa loob ng 3 dekada, marami tuloy ang nagbansag sa Kapuso Gag Show bilang Pinoy version ng sikat na US comedy show na SNL. Para kay Michael V, nakakataba ng puso na makumpara ang Bubble Gang sa SNL na nagdiwang ng kanilang ika-50 anibersaryo noong Pebrero. Very proud of Bubble Gang. Kasi kami, sa show, itong mga writers, itong mga creative people, fans din ng SNL. And minsan nakakakuha kami ng idea sa SNL. Hindi naman yung idea ng pagpapatawa mismo, but the way to produce yung mga gags and sketches. Production-wise, maraming naitulong ang SNL sa amin dahil pinag-aralan din namin kung paano nila ginagawa. And I would say na since 50 years nga ang SNL, tapos 30 years ang Bubble Gang, parang itutuloy pa rin nila yung legacy nila eh. The same way na nakikita ko itutuloy ng Bubble Gang legacy. It doesn't matter kung sino na yung cast or sino na yung director at yung mga writers. I think the name Bubble Gang is a very bankable name. It's a very bankable brand na I'm pretty sure i-uphold ng GMA until magtagal pa. Kaya mga batang bubble, sit back and relax dahil patuloy na maghahatid ng more tawa, more saya ang Kabubble Barkada sa susunod pang mga taon. Kaya let's chew it every Sunday night! For more exclusive content about your favorite Kapuso stars and shows, visit gmanetwork.com. Follow us on social media pages.